because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. The objective of Israel is not to weaken Hamas, but to destroy Hamas. Grabe yun. Sabi ni Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, ang kanyang declaration, sabi niya, we will win this war. Kahit ang tinutukoy niya, maraming Arab countries ang mga pro-Palestine, ibig sabihin ay parang kumakampi doon sa Hamas, doon sa nasa Gaza. At alam naman natin na nangyayari ngayon, halos palapit na makugkog nila ang buong Gaza. The only reason bakit ito sinasabi sapagkat napakahirap para i-claim mo yun na we will win this war sapagkat siya po ay napapaikutan ng Arab countries. And most of these Arab countries are all against Israel. Kasi meron silang declaration na when you see a Jew, kill the Jew. Basta may nakita kang Hudyo, patayin mo yung Hudyo. Kaya nga sa iba't ibang mga bansa, lalo-lalo sa Amerika, maraming mga Israelita o Hudyo na kung tawagin nila mga estudyante, ay talaga nakakaranas sila ng maltreatment galing sa iba't ibang lahi. Dahil kahit sa Amerika, meron doon mga estudyante na pro-Palestine. Ibig sabihin, hindi sila pumapayag na yung ginagawa ng Israel ngayon, na bagamat siya'y nakihiganti lang din sa ginawa sa kanya, ay parang hindi sila sumasaayon. Kaya maraming galit sa Israel. Pero gusto ko lang yung sinabi ni Netanyahu, we will win this war. What a declaration. Sobrang yung declaration na yun, at hindi sila papayag na hindi sila magtatagumpay. Di ba ang buhay ng Kristiyano ay we are in a war na sabi ko nga dapat meron din tayo ganun declaration eh. No matter what you feel, no matter what is happening with your surroundings, dapat meron ang declaration, I will win this war. Amen? Palampakan natin si Lord. Sapagkat ang pakipagdigma natin, sabi ng Bible, is against principalities. No? Hindi lamang ito sa physical being, kundi ito yung mga gawa ng kaaway nandiyan sa mga hipapawid. Ngayon, dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga, ay gusto kong pag-usapan natin yung paano ba magkaroon ng pananampalatayang mananalo sa mundo. Ano bang klaseng faith yung pag yun ang ginamit mo, panalo ka sa mundo? Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka. Sabi mo, kaya makinig ka. Sabi mo, makinig ka. Kasi panalo ka eh. Panalo ka. You just have to listen. Dito sa ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay nasa book of Luke chapter 5. If you have your Bibles, sa Luke chapter 5, ito ang ating pag-uusapan. Sa Luke chapter 5, 17 to 26, ito yung kung natatandaan ninyo, yung may lumapit kay Jesus na mga tao na inilapit nila yung isang lalaking paralitiko at kanilang binuksan yung bubungan sapagkat si Jesus na ay overcrowded, hindi siya makapuntahan ng mga tao ito. Kaya ginawa nila, binuksan yung bubungan kung saan katapat si Jesus at doon inihugos, doon ibinaba. At itong lalaki ito na siyang pinagaling ni Jesus. Kaya kung titignan nito, tinawag ko itong fearless faith. Ito yung ating tema ngayong umaga. Fearless faith. Ito yung walang katakot-takot na pananampalataya. And when you have this kind of faith, hindi ka matatalo sa mundo. Dito, kung mapapansin ninyo, binutas nila yung bubungan, inihugos nila dito kung nasaan si Jesus. Ito yung lalaki na paralitiko. Dahil wala silang makitang daan. Sapagat lahat ng sulingan nila, overcrowded at hindi sila makapasok. So what they did, they went upstairs, at doon sila bubungan, binuksan nila yung bubungan, at dito mapapansin nyo, inihugos na si Jesus. Now, sino pala ito lalaki ito sa kay Jesus? Ngayon, gusto ko tingnan ninyo na para may hindi mabuti, bakit? Paano ginawa nila? Di ba maingay doon? Di ba nakadistract yun? Maraming distractions actually. Kaya kung gusto ko pakita sa ito, yung nakikita dito ng bubungan, hindi ito yung talagang bubungan. In the New Testament times, this is made of tiles. Gawa yan sa tiles. Yung parang mga adobe. Ha? Hindi ganito na parang wood at may mga dayami. Yan ay pagsasalarawan lamang. Pero yun po ay made of tiles, made of ceramics siya, parang adobe. At kung ito ay binuksan nila, talagang maingay. Kumbaga sa salita na kung ikaw ay nasubukan mo magmason, maging helper sa construction, alam mo yung tinatawag na sinsil. Sininsil nila yan bago nila yung nabuksan. Kaya hindi ganun kadali. Pero gusto kong pinili dito, what made these people went above the roof just to open it at mahayaan na yung lalaki ito ay maihugos sa tapat ni Jesus. Kasi
Pag binasa niyo yung kwento, panalo eh. The Lord granted their faith, at yung lalaki na ito na paralitiko ay umuwi nakakalakad. So, paralitiko siya nung una, pero nung encounter niya si Jesus, nakakalakad na siya na nagpapasalamat sa Diyos habang siya ay naglalakad pa uwi. Kaya, makinig ka sa pag-usapan natin ngayon, sabihin mo ngayong umaga sa katuloy mo, panalo ka. Panalo ka ngayong umaga. Now, if you have your Bibles, let's read from the book of Luke, chapter 5. We will be starting from verse 17. Ito, I will be reading sa isang version, hindi to NIV, ito yung New Life Version. Sapagkat ang ganda kasi yung pagkakasahin dito, kaya siya ginamit ko na version, New Life Version, hindi to New International Version na. Umpisahan natin. On one of the days while Jesus was teaching, some proud religious law keepers and teachers of the law were sitting by him. So, ang tinutukod niya, nandiyan yung mga pariseo, at meron mga scribes, yung mga tagapagturo ng kautusan, na nakaupo malapit kay Jesus. They had come from every town in the countries of Galilee and Judea and from Jerusalem. The power of the Lord was there to heal them. Some men took a man who was not able to move his body to Jesus. So itong salita, who was not able to move his body, pero sa ibang salin, he was paralytic. He was paralyzed. So pag paralytic ka, binubuhat ka talaga. You cannot move your body, especially yung hip, yung balakang mo, hindi mo yung magdalaw. Now, so dito ng Bible, ulitin natin, some men took a man who was not able to move his body to Jesus. He was carried on a bed. They looked for a way to take the man into the house where Jesus was, but they could not find a way to take him in because of so many people. They made a hole in the roof. Now, gumawa sila ng butas sa bubungan. They made a hole in the roof over where Jesus stood. Then they laid the bed with the sick man on it down before Jesus. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Friend, your sins are forgiven." The teachers of the law and the proud religious law keepers thought to themselves, "Who is this man who speaks as if he is God? Sino ito nagsasalita na parang siya ay Diyos? Who can forgive sins but God only?" Jesus knew what they were thinking. He said to them, "Why do you think this way in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or get up and walk? So that you may know the Son of Man has the right and the power on earth to forgive sins." He said to the man who could not move his body, "I say to you, get up, take your bed, and go to your home." At once the sick man got up in front of them. He took his bed and went to his home, thanking God. Kasi sabi ko, panalo siya. Umuwi siya na nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi na siya paralyzed. Kaya panalo siya. So dito sa Bible, at once the sick man got up in front of them, he took his bed and went to his home, thanking God. All those who were there were surprised. All of those who were there were surprised and gave thanks to God, saying, ito yung maganda ito "We have seen very special things today." Alam niyo, kapag nakita ka ng kilos ng Diyos sa buhay mo, masasabi mo, special ang araw nito. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Also, before our heads please, let us all pray. Let's ask the Lord to guide us as we study His Word. Dear God, we're so thankful, Lord, for today. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahintulot na kami po ay mapunta sa iyong mga sambahan. Thank you, Lord, for the desire to be in your church, Lord. Salamat po sapagkat sa oras na ito, Panginoon, alam po namin na kayo ang nagpaisip, naggabay, nagbigay ng lakas sa amin upang mapagtagumpayan namin ang araw na ito, Panginoon, upang makarating kami sa iyong mga sambahan. Lord, thank you sapagkat alam po namin kami narito ngayon, kami ay iyong pagpapalain ng iyong mga salita. Lord, it is my prayer that you bless each one of us and we continuously invite your Holy Spirit, Lord, sa aming kalagitnaan. Kumausap po kayo ng iyong mga anak, mag-usap po kayo, bawat isa amin, at ang aming kalalagayang buhay spiritual ay katagpuin niyo po ngayong umaga. Maraming pong salamat. The glory belongs to you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sa mga palakpak para sa ating Panginoon. Kaya so ano yung ating title? Ano yung ating team? Ulit, ano yung team natin? Fearless faith. Yung walang takot na pananampalataya. Kayo ba? Kanino kayo takot? Ang masama ba? Parang pati nilang mga nakatakot kay mama, pati mga tatay. Yung tinatawag na mga takuza. Takot sa asawa. No? Yung tinatawag nilang takuza. Now, gusto ko pansinin niyo, what made this person
ano nangyari dito sa buhay nitong lalaking ito na bakit nagtagumpay yung kanyang pananampalataya? Ano yung makukuha natin dito aral na punong-puno ng napakagandang mensahe para sa atin? Una-una gusto kong tandaan niyo na yung pagdating dito ng 4 na lalaki o magdagdag pa ng iba pang mga bilang, kasi hindi naman kasi eksaktong 4 lang. Walang sinabi na 4 na tao, 5 tao. Basta sabi may mga lalaki naghatid sa kanya. So walang bilang. Kaya mahirap sabihin na 4 na tao kasi 4 na corner yung stretcher. No? Walang sinabi ganun bilang. Kaya ngayon, ang gusto ko sa puntahan niyo ay very clear dito sa mga lalaki nito na Jesus is the only hope. Kaya nilaban yun because they knew Jesus is the only hope. Kaya meron tayong kantang The Living Hope di ba? Pag wala ka na pupuntahan, the only direction you can turn to, if you want a sure way, it's the direction towards the Lord Jesus Christ. Amen? So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Una, dito gusto kong puntahan nyo sa first slide, at sa ating next slide, basahin natin ito. So, ito yung hinugus na, no? Ito na yung binaba. Ulitin ko na ulit, this is a picture, para lang isang larawan yung nangyari. Pero itong picture na ito, ay hindi po ito yung totoong nangyari. Sabat ito po yung kahoy, hindi po yung kahoy. Ulitin ko ha, ito po, bukong rin ay made of tiles. Meron po silang tinatawag namin dyan ng mga plot, kung tawagin. Parang po yan ang mga square sa New Testament. Na kung saan doon umakyat si Nicodemo, para matatapos si Jesus na sa taas nagpapahinga. Kamukha po nun. Dito, ito yung binutas nila. Sabi ng Bible, on one of the days, isa mga araw na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo, ito yung gusto kong pansin niyo. Who were the audience? There were some proud religious law keepers. Pwede naman sabihin na doon yung mga religious law keepers. Meron pa siyang proud. Kung mapapansin niyo, very important yun yung mga adjectives, lalo-lalo na sa Bible interpretation because it will give you the right idea kung ano ang gusto niya iparating sa atin. Now, so sabi nito, ang kasama yan, andun yung mga broad religious law keepers and teachers of the law who were sitting by him. Now, they had come from every town in the countries of Galilee and Judea and from Jerusalem, kung saan-saan lupalop sila galing at nagtipon-tipon dyan. Ngayon, ito ba sa inyo? I don't care kung meron broad religious law keeper, what I am concerned of, because na meron silang paralitiko na dala-dala, importante sa akin yung power of the word. I don't care who is present, pero meron na akong hinahanap na dapat present, yung power of the Lord to heal me. I don't care sa church kung sino ang nandyan, andyan man yung pastor, andyan man si brother, o sino man ang nandyan, pero kailangan ko sa church, si Lord. Amen? O palakpakan natin si Lord. Para mali naman, I go to church, I don't care kung sino yung mayaman dyan, kung sino yung cute dyan, kaya tumingin kay Kuya Marl. I don't care kung sino yung cute dyan, kung sino yung maganda dyan, ang pinunta ko sa church, si Lord. Kaya dito sabi ng Bible, some men took a man who was not able to move his body to Jesus. Meron pa dito second slide. Ang gusto ko ipakita sa inyo, kung kayo yung mga magbababa o mag-aakyat at magbababa gusto na pati Jesus, makita nyo yung problema ka. There were challenges na makita nyo. One thing na very sure, ang isang genuine faith ay meron adversity. May pagdadaanan talaga ng mga pagsubok. That is not adversity. Walang faith, hindi na challenge. Most of the time, your faith is being challenged. Kaya nga faith yan eh. You believe with the unseen because it's God's promise. Faith is like an anchor. Alam mo yung anchor? Yung angkla ng barko? Yung parang kung gusto nilang wag silang bumabante, huhulog nila yung angkla. Alam mo yan? Yung anchor. Faith is like an anchor. It holds to the unseen. Ang pananampalataya tulad ng angkla ng barko, nakakapit ito doon sa hindi mo nakikita. Ito yan. Kaya sabi dito ng Bible, meron ka makikita mga adversities, may mga challenges. Unang-una, makikita mo dyan yung intimidation. Pwede ka lang sabihin dito mga law keepers, ba't may naanap si Jesus na dito naman kami? Ano ba problema? Ano ba? Inakyat nila yung bubungan. Hindi lang yung intimidation, merong distraction. Yung kumisa yung pananampalataya natin, alam nyo, kaya hindi tayo makapag-focus to Lord. Ang daming distraction. Nung una, malinaw na malinaw si Lord ang dahilan ng iyong paglilingkod sa Panginoon, bandang huli nalipat sa iba. Napunta sa tao,
o napunta sa ibang bagay. Nawala lang sa ayos kasi nagkaroon ng mga distractions. Now, gusto ko tingnan ninyo yung sinabi ng Bible. Some men, tandaan nyo, some ha, wala sinabing 4 o 5. Some men took a man who was not able to move his body to Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kaya igalaw yung kanyang katawan, tapos dadalhin mo pa sa bubukan, nahirap to. At sabi dito ng Bible, he was carried on a bed. Nasa stretcher siya. Now, punta natin next time. Ito. At sabi dito, yung mga adversities niya, they look for a way. Alam sila ng paraan. Pero yung isang pinunahan ko, but they could not find a way. But God will make a way. Palabakan natin sila. Ang hinahin talaga pumalakpan. Ayan. They look for a way. Kasi nakitandaan eh. They look for a way. But they could not find a way. Di sila makakatandaan. Pero di ko alam naman natin, ano ginawa nila? Binutas na. They made a hole in the roof over where Jesus stood. Kaya gusto pakita sa inyo. Kailan huli na challenge sa faith mo? Tandaan nyo, ang faith is always challenged. If what you call faith is not being challenged, it's not faith. Faith is always being challenged. Lagi yan na-challenge. Kasi you hold more on God's words. You focus more on God's promise than on the problems. Yun ang faith. Pag nakatingin ka sa pangako ng Diyos, hindi sa problema na pinapayagan ng Diyos, that is faith. At pag nakahawak ka sa pangako ng Diyos, it's a challenge yan. Sabihin mo sa katagang, it's a challenge pa rin. It's a challenge talaga. Kaya nga, you know what? God is not a candy machine. Sabi ng God is not a candy machine na, pag pinindot mo dito, pam, lalabas na doon yung candy. Hindi gano'n eh. There is a process, kaya may kitang na waiting period. Doon na siya challenge ang faith. Kasi pag tayong lahat na kailangan mo, hindi na it's not faith anymore. There will be no use for faith. Faith is being used when there is waiting. Palagtaman natin siya. Mas nagka-challenge ang faith pag nag-aantay. Sabihin mo sa katabi, mag-antay ka kasi. Huwag mo pinamadali. Mag-antay ka kasi. Alam mo, gusto kasi natin puro instant eh. Instant noodles. Instant coffee. Diba? Pag tinignan mo yung internet, pwede lang instant wife. Instant wedding. Magkakaroon mo ng instant husband. Sabi sa katabi mo, you have to wait. Sabi mo sa katabi mo, you have to wait. Englishin mo, you have to wait. You have to wait. Kailangan mag-antay. Tingnan nyo. Tingnan nyo ito ha. Pupunta sila kay Jesus. Tama ba yung direksyon? Tama, pupunta kay Jesus. But they went through a lot of adversities. Dumasal sila sa iba't ibang mga pagsubok. Alam niyo ba kung ang pinakamahirap dyan? Naumakit sila. Buwan-buwan nila yung lalaki, hindi magbuhat yung sarili niya. Pwede na nga habang bakit na sila, pwede yung iba doon nakawit. Ayun mo na nga, pinakaw na lang, naglag na natin to. Pwede mo mayaw. Sabi mo sa kapatid ko, huwag kang ayaw. Huwag kang ayaw talaga. That is faith. Merong adversity, lagi nyo tatandaan po ito mga kapatid. Pag nag-focus ka sa yung faith na based on the Word of God, it will be challenged. Naalala ko noon, ako po ay mga first year ng aking pagpapastor as pioneering pastor sa aming church. Nag-pioneer po ako ng church sa Kaibigan, Novaliches. Doon po sa isang subdivision, malapit po yung church namin doon. Alam niyo, yung aming church, ang service niya hapon, alas 3. So, mga alas 6, parang sharing na lang, parang 2-7, parang ginagawa natin. Pero after to mag-preach, pinatawag agad ako ng tatay ko doon sa aking pamangkin. Sabi niya, Uncle, sabi niya, pinapatawag ka ni Lolo. Sabi ko, bakit? Basta emergency, si Lola kasi. Yun lang sabi niya, si Lola kasi. Bakit nangyari sa Lola mo? Dahil hindi na makalayo sa akin, so tumakbo ko. So, pagpunta na humihingal ako, yun pala yung mother ko na stroke. Na-stroke yung mother ko, tapos nakahiga siya sa lapat, isinento, sa sala. Tapos, nasa lap lang niya na tatay ko.
Tapos nung nakatayo doon mga kapitbahay namin. Wala din mga kapitbahay namin ay sabi nila, ay, Doming kasi yung tatay mo. Dali nga sa ospital yan. Sabi niya, wala na. Kasi yung mother ko, parang umurong yung dila. Wala na talaga, luha na lang lumalabas sa bibig. Parang umurong yung dila niya. Kasi lumapit ako, hindi ko alam gagawin ko. Hindi ko talaga gagawin, kapitbits ko lang. Sabi ko, Nay. Lumilinat siya, pero hindi siya nakapagsalita. Lumalabas luha. So ngayon, yung mga kapatid ko, nandun sila, tapos yung mga kapitbahay namin na nasira ko sa Bible study, nakapaligid, hindi ko alam ang gagawin. Pati yung kuya ko na that time ay nasira na rin namin, pero hindi naniniwala sa Bible, nandun din siya. Alam niyo, sabi ko, Lord, i-pray mo talaga ako. Alam niyo, prayer ko, Lord, marahil sa oras ko na ito, ay hindi ako ayos sa iyong harapan. Pero alang-alang po sa mga nakapaligid na nandito sa aking nanay, umilos po kayo para maniwala sila ng Diyos. Alam niyo, yun po yung prayer. After 5 to 10 minutes, naghingi po siya ng tubig at nakapagsalita at naupo sa sopa. Ano po ang ginagawa nun? Nabuhay na yung kuya ko. Yung tatay ko na sympathizer, matutong sumampalataya sa Diyos. At yung Bible study po namin doon, nagpatuloy at this time with a different perspective sa Panginoon. Mas naniniwala na tayo because of that. Alam niyo, most of the time, ang faith natin sa challenge sa kanila. Lalo na pag-grounded dyan sa Word of God. If it is grounded sa Word of God, it will be surely challenged. Kaya huwag kang natatakot kung may mga adversities, may mga inconveniences, may mga discomfort because of your faith. Dito, ang dami discomfort. They look for a way to take the money to the house where Jesus was. Wala sila makita. Humanap sila ng paraan, but they could not find a way. Wala. So, anong paraan? Pero kailangan makarating talaga by Jesus. Wala. They make a hole. Pagod na yan eh. Yung mga anak niya nitong lalaki ito, ang hirap yan eh. Yung mga anak lang sa kanya. Pero gumawa pa sila ng butas. Sabi ko sa inyo, itong kanilang pinuntahan na roof, made of tiles yun. Sininsil pa yun. Hindi yung kahoy na tinukad na ng kabra. Hindi ganun yun. Ito ay meron silang ginamit dyan para umangat. Then, they left the bed with the sick man on it down before Jesus. Alam niyo, hindi mahirap labanan ang mga challenges ng faith if it is towards Jesus. Ibig sabihin, kapag ang mga challenges ng iyong pananampalataya ay totoo, at ang direksyon mo papunta kay Jesus, hindi papunta sa sarili mo, kaya mo labanan lahat ng mga pagsubok na kasama nito. Kaya dito mapapansin niyo, there were adversities actually. So, tandaan nyo, if you want your faith to win, then be willing to put up a fight. Ulitin ko lang ha, if you want your faith to win, then be willing to put up a fight. Huwag kang papayag na, porque may problema, ayaw na. Nung nakit sa lalaki ito, baba ko na ito. Ano yung pinahawakan mo ngayon? Listen. Ano yung hinahawakan mo ngayon? Ano yung pangako na Diyos sa'yo? Na parang gusto mo ng bitawan. Parang tingin mo, wala na magagawa sila dito. God is telling you now, hold on to that faith. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Yes, may adversities, but it doesn't mean na hindi ka makakarating sa kinalalagyan ni Jesus. These people were able to reach Jesus. Lahat sila nakarating. May adversities, but they were able to reach Jesus. Alam natin ang kwento. Ano sabi ng Bible? Pagdating kay Jesus, nakalakad yung paraligid. Now, punta natin yung second slide. Dito tayo. So, inihugos na yung paraligid ko. Gagamitin natin yung almost the same verse. Some men took a man who was not able to move his body. Was able. Talagang hirap niya kasama. He was not able to move his body. Alam niyo ang maganda dito sa verse na to? He cannot move his body, but he was not. Kung baka hindi siya binitawan, kasama niya, he reached the place where Jesus was. He was carried on a bed. They looked for a way. Tanong kayo. Kailan tayo naghanap ng mga paraan para masolve ang problema natin? We used to use different ways para masolve ang problema natin. Pero dito, bottom line, at the end of the day, it will teach us only Jesus can solve our problems. Palapakan natin yan. Susunod pa, marami kang gagawin, marami kang pupunta, marami kang mapaparaan na naisip. Pero dito, at the end of the day, si Jesus pa rin ang nag-solve ng problema niya.
Kaya minsan talaga mahihiya tayo sa Panginoon. Bakit ganito ginawa ko? Bakit ganito ginawa ko? Bakit kaya ganyan? Ba't ako ulit tuturuan ka ni Lord? Anak, ihinuloy mo ako eh. Sabihin ng Lord sa akin, anak, ihinuloy mo ako eh. Pero ito pinag yung faith niya. Grabe. Ngayon, ano yung pangalawa na gusto kong makita ninyo dito? So, number 1 is adversity. Number 2 yung agility. Ang agility, ito yung bilis. Mabilis sila kumilos. Alam nyo, yung paumangal, karamihan na hindi naniniwala. Karamihan, ha? Ibig sabihin lahat. So dito, ang dami nilang ginawa. Iniakyat nila yung lalaki ito. Wala sila nakita parang inakyat nila. Tuwa sila ng butas. Tapos, inihugos nila itong lalaki paralitiko. Sasabi mo ng bago, hindi basta inihugos. Sinakto lang sa tapat ni Jesus. Where Jesus stood. Kung nasaan nakatayo banda si Jesus, doon nila ito inihugos sa tapat ni Jesus. Kaya kung binasa nyo, ayan o. Hindi natin ha. Some men took a man who was not able to move his body to Jesus. This man, tandaan nyo ha, this man, itong paralitiko, were brought by this called some men to Jesus. And who was this man? Ano yung description sa kanya? He cannot move his body. Pero pag binasa niyo yung ng tulong, he went home, thanking God. Noong una, hindi siya nakagalaw, pero pagtuloy niya, siya ngayon ay nagpapasalamat na sa Diyos na nagkakaroon. Ngayon, ang description pa sa kanya, he was carrying on a bed. Ang pinapakita niya rito, yung hirap na pinagdaanan ng mga nagbuhat sa kanya. Sino sa inyo rito yung nakakakit sa bubong na mabilis? Hindi ba lang, dati ka akit bahay. Sino yung mga dati akit bahay? Maral, lipat bahay siguro. Tutulong tayo sa mga lipat bahay. Pero akit bahay, yun mabibilis yun. Pero dito, bukod doon sa sarili mong dala, may dala ka pa na hindi pala maigalaw ang kalawa. At sabi nito ng Bible, tuloy-tuloy yung kanilang lakad. Gumawa sila ng butas. They could not find a way to take him because of so many people. They made a home. Wow. Alam niyo nung nabutas nila yan? Nabutas nila, nagkaroon doon ng hope. Naalilaw nila si Jesus. Sa buhay Kristiyan, alam niyo isang pinakamahirap gawin ay yung sumunod sa Panginoon na hindi mo naiintindihan. Pero alam niyo ba na habang sumusunod tayo kay Lord, kahit hindi mo naiintindihan, yun ang faith. Kasi faith is not there to explain. You can only describe faith, but you cannot explain faith. Pwede mo lang isang describe. Pero dun sa kayo ipaliwanag. Katulad nyo, sample mga nanay dito, yung pagmamahal nila sa anak nila. Alam nila pag minararamdaman yung anak nila na pwede ikaw, hindi mo nararamdaman yun. Yung connection na yun, hindi yung kaya ipaliwanag na sino man. Nasa labas po itong church sinasabi ko sa inyo, pinagaling ako dati, ako po yung nagpaling. Nasa kalsada kami, tapos po yung church namin, ang gabi namin, silid kami na kalsada, tapos sa baba po niya may basement. Basement po yun, na mga paupahan, tapos nagre-rent po sila doon sa may-ari ng tinitirigan ng aming church. Umakit sila. Ngayon, umakit sila sa paglinggo, at nagpe-fellowship kami, nasiatin sila, kung isa nagkakaroon pa ng sharing bago bumaba. Meron po tayong kapatid doon, na ang ganda-ganda ng sharing namin, ang ingay-ingay namin, nagtatawa na rin, bigla siya huminto. Sabi ko, kapatid namin, iwan ako umiyak. Wala kami narinig. Sabi niya, ako umiyak. Bigla siya bumaba doon sa basement. Yun na, yung anak nga siya umiyak. Hindi kaya paliwanag yung faith. Yung paniniwala mo sa Diyos, na kahit yung iba hindi naniniwala, pero alam mo, mararanasan mo kasagutan niya. And that is faith. Palakpakan natin. Ang relasyon ng magulang sa anak, hindi kayo paliwanag. Ganun ang relasyon natin sa Diyos. Na kahit sa tingin ng iba ay, mahirap na yan, wag na, hindi na kaya daw yan. Pero yung magulang hindi. Alam ng magulang hindi, maayos to, kaya to. Why? Because of the relationship. Ganito rin dito. Gusto ko bang sinin nyo ha? They made a hole in the roof over where Jesus. Ito siya nasabi ko. Hindi lang nila basta inihugos, hindi lang basta bumutas, o yan na, butas ako, balang ka. Ha? O, hulog na natin ito, 1, 2, 3, bang! Ay, di, lalo na paralyze. Nihulog nyo eh, dito hindi. Mapapansin ninyo,
paghugos na yan, it requires agility, agile, mabilis. Why? Paano kung umalis si Jesus? Hindi mo pwede babagal-bagal ka dyan. When you want to do something for the Lord, huwag kang babagal-bagal. Sabi mo sa akin, huwag kang babagal. Hindi naman siya iba yung masama sa work. Laging late. Pero pagdating sa sobrang, gusto na ulit sa ATM. Laging late yun. Tanongin mo kay HR. Kulay-kulay yung tangkar doon, kaya biometrics doon. May sabit yun. Pero gusto niya, lagi siya unang sumusweldo. So dito gusto na sabihin sa inyo is, mabilis. Yes. Alam niyo yung mga naniniwala kay Lord, mabilis kumilos. Hindi yan nagpatumpik-tumpik pa. Kasi talaga, galing mo kay Lord eh. Sabihin mo sa katabi mo, go. Isa pa sa mo, go. Isa pa sa mo, go. Sa palakpakan natin sila. So, sinasabi natin dito ay yung agility, ibig sabihin, mabilis kumilos. Kasi alam nyo, bakit ka magbabagal-bagal kung alam mo naman totoo naman na pinahahawakan ng pangako ng Diyos? Walang dahilan para magbagal-bagal. Dapat ikaw ay nakahawak sa pangako ng Diyos at mabilis kumilos. Tandaan nyo, ang dami na ginawa niya na bakit sa bumong, nagbutas sila, tinatsapan niya kung sa harap ito ni Jesus magbumagsak. Ito yung versatility. Sino yung mabagal? Ito yung mga nag-uurong sunog, hindi naniniwala kayo. Pero kung naniniwala kayo, walang dahilan para ka magbagal-bagal. Sabi mo sa kataglaw, huwag kang bagal-bagal. Ayun, isa pang palakpak para kayo. Okay, punta natin yung ating pangatlo. So pinag-usapan natin ha, ano yung ating theme? Fearless faith. Okay, so yung mga faith natin na panalo sa dulo, ano yung number 1, meron? Adversity, lagi yan. Tandaan nyo lagi yan may adversity. Lagi may pagsubok, it's a challenge sa faith mo. Number 2, agility, mabilis sa pagtimos. Pag may sinabi sa iyo si Lord na, anak, punta mo si brother, share mo na salita ng Diyos, ayaw mo. Ngayon, alaman mo nung gabi, namatay, nasaksak pala. Hindi natanggap si Lord. Sino ngayon na yung may kagalawan? Ikaw. Dahil sa iyo, na-impierno yung tao. Kaya I remember yung nanay, yung tatay ng nanay ko. May tampo ako dun. Sabi nanay ko, patawarin mo na lolo mo. Sabi niya, share mo na kasi may sakit na. Grabe na yung kalagay niya sa ospital. Hindi ko pinuntahan. Bumabas na ng ospital. Sabi ng nanay ko, upunta mo na yung lolo mo, nasa bahay na siya. Sabi ko, nay, sunod na lang. Nalaman ko, patay na. Galit sa akin nanay ko. Sabi siya, ay, puntahan mo na yun. Nag-iinti ako mula no. Kaya pagka yung may mga ganun, at alam ko na very, very sure it is really from the Lord, do it agad. Gawin mo agad. Huwag tayo magandang lalo na pag alam mo ito naka-lead na sa salita na Diyos. So, number 3. So, number 2 natin ang number 2? Agility. Number 3. Kung tayo number 3. Ayan. So, ito na. So, inihugus na siya. Yung paralitiko. Inihugus na. Isa naman, hugutan mo his body, sinabi sa lalaki, hindi nagalaw ang kanyang katawan, I say to you, get up. Take up your bed and go to your home. Alam niyo, kung hindi ka naniniwala kayo, ang hirap mong gawin yun. Bakit ka mo? Una-una, I cannot move my body now. You want me to get up? Hindi ko nagalawa ito. Gusto mong tumayo ako ngayon, may mabubuhat ka pa sa akin? I have to get up and then have to take my bed and go home? Kung isa na ng faith, Lord, gano'n kayo nag-pray para lumalala yan ang problema, so saan lumalaki? Hindi naman siya, the more you have faith in the Lord, para lumalala yung problema, mas bumibigat, mas lalo magmumukha imposible. Pero hindi parang ginagawa ni Lord para lalo maghumanga sa Kanya. Para baka natin siya. Pinapayaan ni Lord yun para pag naayos, lalo kang bumilib sa Kanya. Hindi ka pinahihirapan ng Diyos, pinahahanga ka ng Diyos. Now, ulitin natin ito ha. Sabi niya, hindi nga siya makigalaw yung kanyang katawan, hindi na niya magalaw eh. Tapos, ang utos, get up. Lord, binuhat ako dito. Ano ako pinatatayo? Lord, binuhat ako dito eh. Lord, hindi mo ako nakita, pinulog na ako. Tapos pinatatayo mo ako. Tapos, Lord, ito pa ako. Tapos pinabubuhat mo pa sa akin yung bed ko. Tapos susunod ako umuwi, wala akong maghahatid talaga sa akin. Wala akong makasal dyan na maghahatid. Kahit ang dalawa sa Ashley, wala akong maghahatid sa akin. Wala talaga. At once, ito yung maganda, kahit mahirap. Sipin nyo, he was paralytic. Pero hindi niya
tinignan yung kanyang pagiging paralyzed. Ang tinignan niya yung promise. Ang sabi ni Lord, get up, take your bed, and go to your home. Question, kung ikaw yun, gagawin mo? Tandaan mo ha, hindi magalaw katawan mo. Tapos, hindi ka pa tumatayo, sunod-sunod yung utos, tatlo agad, para mga misis. Ay, ano ba yun? Sorry. Yun lang. Nanonood kayo misis ko eh. Isipin mo ha, I say to you, isang sentence, tatlong utos. Actually, mga apat pa nga eh. I say to you, ang sinasabi niya, makinig ka. Unang utos. Get up, pangalawang utos. Take your bed, pangatlong utos. Go home, pang-apat na utos. Isang sentence yun. Sino gumagawa niya? Mga misis. Ay, saka si Jesus pala. Sorry, ano yun? Pasensya na. Isang pag-uusap, punong-puno ng utos. Ay, may mga sa akin, manakay. Bibiro lang ako. At dami kayo, ay, napakasimple. Ay, sabi ng isang lalaki, sabi niya, dahil pa daw lang misis niya, si Jesus. Si Lord, sa lumati pa, si Lord sa lumati pa, sa pulang utos. Misis daw niya, Andy. Sabi na ginawa niya, in front of them. Ito yung sabi niya, God will really do miracles. You know? At once, the sick man got up in front of them. Ang hirap gawin ito. Bakit kailangan pang in front of them for them to see what God can do? Kuminsan nga nyo, ang dami nakakabalita ng problema ng buhay mo kasi gusto nilang i-highlight ang pagkilos niya sa'yo. Palagpakan natin ito. Huwag kayo magana o pag may problema na naka-highlight sa kapitbahay. Naalalaman na kung sino-sino mabigat yung problema, okay lang yun. Para pag si Lord kumilos, nakikita nila, ang Diyos pala nila ay napaka-makapangyarihan. Palagpakan natin ito. Hayaan mo lang yung mga marites na yan. Pakikinabangan mo rin yan, bandang huli. Sila taga-chismis ang buhay mo, hayaan mo lang. Pero bandang huli, pag kumilos si Lord, sila rin magkukwento. Alam mo ba na si Ari nakalabas na? Alam mo ba si Ari ba yan? Alam mo ba si Ari ganito na? Sabi ng Bible, he took his bed and went to his home. Thank you, God. Alam niyo, di ba mahihirap na sitwasyon na pinagdadaanan natin? Ang dulo niyan, magpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat po sa aking negosyo. Sabi natin ating Lina. Mahirap sa una. Kasi parang patong-patong yan, patong-patong. Sunod-sunod. Hindi mo ako nagalaw katawan ko, tapos sabi mo tumayo ako. Yung makinig kaya ko, pero yung tumayo ako, tapos yung pinaghiga ko, pagbubuhat mo masal, tapos pinaka-uwi mo. I cannot just do that. Pero sabi ng Bible, in front of them. Ito yun. Pinayagan to ni Lord, in front of them. Sino yan? Yung kanina yung mga proud religious teachers. Nakita nila kung gaano ang makapangyarihan si Lord. Alam niyo, some trials in life na pinapayagan ni Lord upang hiyain yung mga hindi naniniwala sa Diyos natin. Yun ang tatalayo niya. Kaya in front of them, God made the miracle. So, ano ba nasabi niyo rito? Ito yung tatawag natin audacity. Labas na. Pag sinabi natin audacity, yung matapang, because of the word of God, matapang ka, lumalabang ka. Alam niyo maraming mga Kristiyano, kaya lumalaban niyo sa buhay, kaya matapang because of the word of God. Na, bakit itong tao, bakit ang dami problema dumarating, nakatayo pa rin, nagsasend pa rin kayo, naglilipot pa rin kayo, anong dahilan? Hindi nila alam. Ang pundasyon ng kanyang pananampalataya ay si Jesus Christ. Hindi ang mga bagay na nasa natin. Dito, regardless of what this person feels, he took God with his words. Sabi ni Lord, get up. Okay, Lord, I will get up. Mukhang imposible, but Lord, I will. Tumayo siya. In front of them, they witnessed what God did. Sa mga panahon mo, imposible. Ihaharap ka ng Diyos nila mahirap na sitwasyon for one purpose. Ano sabi niya rito? Upang makita nila na ang Diyos natin ay napaka-makapangyarihan. Amen? Sa mga palakpak para sa ating Panginoon. Ito na ako natin audacity. Sa libat nakapang. Hindi ka natatakot tumayo para sa salita ng Diyos. You know what? God honors you. Pagka tayong lahat ng mga anak niya ay nakahawak sa pangako niya, tinatayuan natin ang kanyang mga salita, God is being honored with that. Naniniwala tayo sa kanyang mga pangako. Okay? So, balitaan sa ating theme. Ano ulit ating theme? Fearless faith. And number one?
Meron adversity. Number 2, agility. And number 3, audacity. Yan. Now, punta natin ang ating conclusion. Faith is unseen but felt. Faith is unseen but felt. Hindi nakita pero nararamdaman. Faith is strength when we feel we have done. Ang faith ay kalakasan kahit sa tingin mo, ikaw ay wala-wala na at ang nakita mo ay kasalatan. And faith is hope. Ang pananampalataya ay pag-asa kapag ang lahat ay mukhang wala na. Faith is hope when all seems lost. Dito makikita natin sa buhay nito na lahat. Ang pananampalataya ay hindi nakikita pero nararamdaman. Ang pananampalataya ay kalakasan sa panahon ng kawalan. Ang pananampalataya ay pag-asa kahit mukhang ikaw ay wala na. Why? God is true to His words. God will always make a way. Ang Diyos natin, hindi siya papayag na hindi niya tugulan ang ating mga pangangailangan. Alam na Diyos ang mga tinitiis natin. Alam niyo ang ating mga pinagdadaanan. Kaya naman, tumanda ka sa ibibigay niya sa inyo ang katagumpayan. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo ang Panginoon. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Everybody sing.